May gintong tuntunin sa mga combat sport. Laging nananalo ang pinakamalaki hanggang matalo rin siya. At ang makikita mo ngayon ay ang mga eksaktong sandali kung kailan nagkamali talaga ang mga higante. Tinatawag ang higanting ito na Akebono. Isang dating yokoso na ng sumo na may timbang na 200 at 27 kilo ang nagpasya. Matapos mangibabaw sa dojo ng maraming taon, nasubukan ng kickboxing gamit ang kanyang presensya. Isang araw, nakaharap niya si Remy Bonjasky, ang lumilipad na gentleman, 109 kilo lang ng presisyong Dutch sa kickboxing. Agad na ginamit ni Akebono ang kanyang mga taktika sa sumo, nagtutulak at nagyuyugyog na para bang nakalimutan niyang hindi yun isang dojo at may totoong mga suntok na kasali. Pero masyadong mabilis, technical at disiplinado si Bonjasky para matakot sa lalaking gumagalaw na parang larong mabagal mag-load. Nagpa siyang mas payat na manalaban na gibain ng gusaling kasing taas ng ulap mula sa pundasyon. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na mataas na sipa na nagpadala sa higanting may 227 kilo na bumagsak sa lona. Agad na sumugod ang referee para mamagitan, habang si Akebono ay nahirapang intindihin ang nangyari lang. Natatapos lang gibain ni Remy Bonjasky ang isang alamat na may kalahating tonelada, gamit lang ang bilis, eksaktong galaw at tamang tiyempo. Bob Sapp, 170 kilo na naglalakad na chemical na planta. Pero itong twist, pinakamaliit siya sa laban. Dinala ni Akebono buong pamilya sa kanyang debut. Malaking pagkakamali. Napansin agad ni Sapp na walang depensa ang kalaban, kaya sunod-sunod siyang nagpakawala ng malalakas na suntok na parang galit. Pinabagsat niya si Akebono na parang natumbang punong roble. Pagkatapos, bumagsat din siya sa lupa, nakadapa na parang dambuhalang natutulog na palaka. Malinaw na kailangan pa ni Akebono ng ikatlong opinyon tungkol dito. Ang higanting hamburger na si Butterbean ay 172 kilo ng panganib na durog na niya ang 12-12 ng lalaki gamit ang isang kamay. Bisperas ng bagong taon, inihain sa kanya ang isang Hapones na si Genki Sudo na may timbang na 75 kilo. Imbes na makipagsabay ng suntok, nagbantay agad si Sudo at hinila si Butterbean sa kanyang mundo. Ang sahig. Si Butterbean, na parang stranded na balyena sa lona, ay walang depensa. Inaplayan siya ni Sudo ng heel hook at ang 172 kilong lalaki ay sumuko sa wala pang 2 minuto. Ipinagdiwang ni Sudo ito sa pagsayaw sa ring. Naupo lang dun si Butterbean. Nagtataka kung anong nangyari. Pero hindi pa tapos ang bangungot ni Butterbean dahil may isa pang maliit na lalaking naghihintay upang wasakin ang kanyang mga binti. Si Hongman Choi, ang kulusong Koreano na may taas na 2.18 metro at may bigat na higit sa 158 kilo. Isang lalaking ilang taon nang sinusulat sa Death Note
ang pangalan ng mga kalaban at pinagmamasdan sila mula sa isang nakakabilib na taas. Kahit si Badr Hari, ang kasalukuyang heavyweight champion ng K1, ay totoong tumingala nang pumasok ang lalaking ito sa silid. Hindi nagpadaig si Choi. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Badr sa lona. Agad tumayo si Badr at binugbog ang higante ng mababangis na suntok sa katawan. Parang naghuhukay siya ng bundok gamit ang sariling kamao. Sa pagtatapos na ikatlong round, halos hindi na makatayo si Choi. Nang makita ng kanyang corner na parang leksyon sa anatomiya ang kanilang tao, gumawa ito ng isang bagay na hindi pa nagagawa noon at itinapon ng tuwalya. Natatapos lang patunayan ni Badr Hari na kahit ang pinakamalalaking higante ay may mga laman loob at ang mga laman loob na yon ay pwedeng atakihin, wasakin at sirain ng lubusan. 6 na taon nang hindi sumasali si Hongman Choi sa combat sports. Marahil para makabawi, pag-isipan ang mga desisyon niya o pareho. Bumalik siya. 2 metro at 18 sentimetro pa rin ang taas. At dala pa rin ang aurang parang hindi matatalo mula sa itsura niyang parang gusaling marunong magsuot ng guwantes. Kalaban niya si Carlos, Toyota na mas mababa sa kanya ng 30 sentimetro. Umiikot ng maingat si Toyota. Ngunit naisip niyang labis ang kanyang pag-iingat. Sumugod siya at tumakbo ng buong bilis. Tinulak ang higanting Koreano diretso sa gasolinahan. Ika-30 ng Abril, 1993. Ang unang final ng K1 World Grand Prix sa kasaysayan. Si Ernesto Diaz na kalaunan ay mananalo ng 4 na world title ay hindi pa alamat habang si Branko Sikatic ay malapit ng mag-ukit ng kasaysayan. Hawak ni Diaz ang ritmo at mukhang siya na ang panalo ilang segundo bago matapos ang round. Pagkatapos, sumugod si Sikatic gamit ang isang kaliwang hook at isang malakas na overhand na kanan na tumama ng direkta na wala nang malay si Just bago pa man bumagsak sa lona. Natalo na ni Libaner si Hunt minsan at ilang beses niya itong pinabagsak. Kaya nang piliin ulit siya ni Hunt sa final ng K1 Grand Prix, inisip ng buong stadium na nabaliw na si Hunt. Sa unang tulog ng kampana, kumpiyansa agad si Libaner. Sa ikalawang round, nabasa ni Hunt ang galaw ni Libaner at tinamaan ito ng malakas na kanan sa panga. Nawalan ng malay si Libaner bago bumagsak. Si Hunt ang nagwagi sa buong torneo nung gabing yon, dapat doon na natapos ang kwento. Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik si Libaner. Oktubre 5, 2024. Si Libaner na 51 taong gulang ay bumalik sa ring sa unang pagkakataon matapos ang 14 na taon. Ang kanyang kalaban na si KG ay galing sa 5 sunod-sunod na pagkatalo, kaya walang inaasahang magiging problema. Sa unang round, si Libaner ay parang dating veteranong maestro. Pagkatapos, sumugod si KG. Naipit niya ang alamat sa lubid at nagpakawala ng isang sipa sa ulo na perpektong na timing. Bumagsak ng walang malay ang pinuno ng K1.
Sumali si Marcelo Garcia na may timbang na 77 kilo sa Absolute Division na walang timbang na kategorya. Ang kalaban niya ay si Rico Rodriguez, isang dating kampiyon ng heavyweight sa UFC na may timbang na 136 na kilo, may diferensya ng 59 na kilo, walang suntukan. Para mapantay ang laban, walang tiyambang sunto. Puro galing lang laban sa purong laki. Sinubukan ni Rodriguez gamitin ang laki niya para kontrolin si Garcia. Ngunit gumalaw si Marcelo na parang tubig, dumadaloy sa bawat posisyon at hindi hinayaang makuha ng heavyweight ang kontrol. Pagkatapos, pinabagsak ni Garcia si Rodriguez. Mabilis na lumipat sa heel hook at sumuko agad si Rodriguez. Alam niyang wala na talagang takas. Igor Bobchanchin. Isang Ukrainong bolang demolisyon na. 100 kilo ang bigat. Isang prinsipyo. Sumulong at wasakin lahat. Ang kalaban niyang si Fred Floyd na may timbang na 160 kilo ay tinangkang takutin siya bago ang laban. Ngunit hindi na tinag si Igor. Ginigipit siya ni Floyd sa ring. Pero sumagot si Igor ng malalakas na kombinasyon at walang awang tinarget ang mahihinang bahagi ng higante. At patuloy sa paggalaw si Floyd hanggang sa ang sarili niyang bigat ang naging dahilan ng kanyang pagkapagod. Pinakawala ni Igor ang kombinasyong nagpatulog sa higante sa isang suntok. Noong ika-31 ng Disyembre, 2004, sa K1 Premium Dynamite, hinarap ni Akebono ang panibagong bangungot, si Royce Gracie. Ang alamat ng Brazilian Jiu-Jitsu na nagbago ng MMA. Si Royce ay may timbang na 180 libra. Si Akebono naman ay 500 libra. Isang diferensya ng 320 libra. Pagkarinig ng kampana, agad dinikitan agad ni Royce si Akebono. Pero sa pagkakataong ito, ang higante hindi nagbibiro. Sinubukan ni Akebono gamitin ang bigat at suntok niya para durugin ang Brazilian. Akala niya ay maliligtas siya ng laki niya. Pero may ibang plano si Royce. Gumana ang mahika ng Gracie kahit laban sa mga lalaking 3 beses ang laki. Napatunayan na ni Royce Gracie na ang mga higante ay bumabagsak din. Si Wagner, kilala bilang Sulusinho, ay isang halimaw mula Brazil na may timbang na 300 at 70 libra. Sa taas na 2.03 metro at napakalawak na abot, dinurog niya ang mga kalaban, gamit lang ang purong lakas at laki. Noong Disyembre 31, 2005 sa Pride Shockwave, nakalaban ni Sulusinho si Fedor Emelianenko, isang sambo specialist na may timbang na 220 libra. Katabi niya, si Fedor ay parang ordinaryong tao lang. Ang diferensya ay 125 libra. Pabor sa higante ang pustahan. Nang tumunog ang kampana, hindi umatras si Fedor. Pilapitan niya at pinabagsak ang higante sa isang suntok lang. May sinubukan ni Sulusinho na tumayo. Isa pang suntok ang nagpadapa sa kanya ulit sa sahig.
Ipinakita ni Fedor ang katotohanan na pare-pareho sa lahat ng ganitong laban. Ang teknik, tibay at talino ay laging nananalo laban sa laki. Dinurog ni Fedor ang isang halimaw na may 300 at 70 libra ang bigat. Pero hindi yun kasing tindi ng pinakamalaking agwat sa laki sa kasaysayan ng mga combat sport. Noong ika-5 ng Marso, 2011, sa torneo ng K1 sa Budapest, si Bob Sapp, ang Amerikanong halimaw na may timbang na 100 at 70 kilo at kinatatakutan sa Japan at Europa, ay nakalaban si Kunkli Tibadar, Muay Thai champion mula Hungary, na 77 kilo lang. Pag-umpisa ng laban, agad sumugod si Sapp gamit ang malalakas na suntok para matapos agad ito. Kalmado si Tibadar, mahigpit ang depensa at hinintay ang tamang oras. At doon nangyari ang imposibleng bagay. Sumobra si Sapp sa isang suntok at gumanti si Tibadar ng isang malinis na suntok na nagpabagsak sa higante sa sahig. Isang mandirigmang may timbang na 77 kilo lang ang nagpatumba sa pinaka nakakatakot na nilalang sa esport. Muling naging malinaw ang lahat. Hindi mahalaga ang laki kung di mo alam gamitin. Si Mighty Mo ay isang Samoanong bola ng demolusyon na may timbang na 129 na kilo na kaya magpadala ng kahit sino sa kabilang buhay gamit ang kanyang mga nuklear na kamao. Isang araw, binigyan siya ng tagapag-ayos ng merenda. Isang maliit na Thai na si Kao Klai na may nakakatawang diferensya na 59 na kilo sa pagitan nila. Nagsimula siya magpakawala ng suntok na parang maso, parang dumudurog ng langaw gamit ang takib ng imburnal. Pero itinago ni Kao Klai ang kanyang panghuling galaw. Tumalon siya sa ere at ibinao ng isang lumilipad na tuhod diretso sa pangani mo. Ang higanteng may timbang na 129 na kilo ay bumagsak na parang gumuhong gusali. Kakano-knockout lang siya ng lalaking kalahati lang ng bigat niya gamit ang isang galaw na parang hinango mismo sa pelikulang pang martial arts. Pero kung ang isang lumilipad na tuhod ay kayang pabagsakin ng isang higante, hintayin mong makita kung ano ang mangyayari kapag naubusan ng oras ang isang higante sa loob ng 21 segundo. Thomas Chervinsky na itinuturing noon bilang pinakamabigat na MMA fighter sa kasaysayan. Tumitimbang siya ng 174 na kilo. Isang lalaki napakalaki na parang may sariling atmosfera. Sa tabi niya, si Mark Potter na may timbang na 108 kilo ay parang taong naligaw sa maling zip code. Mabilis na sumugod si Potter. Pinabagsak ang higante at tinapos gamit ang ground and pound hanggang sa sinagip ng referee. Kung 174 kilo ang bumagsak sa loob ng 21 segundo, isipin mo kung ano mangyayari kung isang YouTube vlogger ang lumaban sa isang lalaking parang inukit sa marmol. Jos Breckner, di natatalo, katawan parang kay Apollo. Sigurado siyang kayang talunin ng kanyang mga kalamnan si Salt Papi, ang vlogger na mas pinipiling maglaro at kumain ng double cheeseburger kaysa mag-ensayo. Pagkatunog ng kampana, agad kinuha ni Papi ang kontrol at nilaro si Breckner na parang batang walang laban. Sa huli, pinabagsak niya ang dambuhalang may katawan ng isang Olimpiko diretso sa Tartaro gamit ang isang suntok na hindi inasahan ng kahit sino.
Tinalo ng sofa ang gym. Umuwi si Josh para mag-isip. Pero kung kahihiyan ang usapan, isipin ang 75 kilo laban sa 172 kilo sa bisperas ng bagong taon. Si Batoy Bean pa rin ang hari ng mga laban na 4 na round at dumating siyang handang durugin si Mike sa 4 na round na yon. Pero may ibang plano si Mike para sa higante. Pagkatunog ng kampana, agad sinimulang durugin ni Bernardo ang mga binti ni Butterbean gamit ang malalakas na low kicks parang siruhano. Bawat tama ay may nakakakilabot na tunog. Pinapalambot ang pundasyon ng higante na parang natutunaw na yelo. Sa ikalawang round, habang hirap nang gumalaw si Butterbean dahil sa mga sugatang binti, tumira si Bernardo ng perpektong sipa sa ulo ng higante na agad siyang nawala ng malay. Ngayon, may ilang mga higante na natututo kapag nabugbog sila, pero si Akebono, mas matagal bago natuto. Sa puntong ito, dapat naka-speed dial na ni Akebono ang therapist niya dahil halatang galit sa kanya ang mga organizer ng laban. Sa pagkakataong ito, itinapat sa kanya si Royce Gracie, alamat ng Brazilian Jiu-Jitsu na may 82 kilo at matagal nang naghari sa unang henerasyon ng UFC. 82 kilo laban sa 200 at 27 kilo, may diferensya ng 100 at 45 kilo. Simula pa lang, agad nagsara ng distansya si Royce, nakuha ang hawak niya at ipinakita ni Gracie ang itim niya mahika kahit kalaban ng lalaking halos 3 beses ang laki kaysa sa kanya. Ngayong napatunayan nating problema si Akebono, ipakikilala na rin natin ang isa pang kontrabida sa bidyong ito, si Bob Sapp. Noong panahong iyon, 2 beses nang na-knockout ni Bob Sapp ang 4 na beses na K1 champion na si Ernesto Hust. Tinatawag siyang halos di matalo, ngunit tumutol si Ray Sefo. Sumugod si Sapp na parang bulldozer. Sunod-sunod ang malalakas na suntok. Nakaligtas si Sefo sa unang round at maingat na pumipili ng suntok. Sa 29 na segundo na ikalawang round, tinamaan ni Sefo ng malakas na kanang counter ang panganang higante, dahilan para bumagsak ito. Pinatunayan nito na ang pagiging isang bangungot na may timbang na 258 kilo ay walang saysay kapag may isang manlalabang may tunay na teknika na nagpasya na tama na. Nikolai Baluev, ang halimaw ng silangan. 2 metro ang taas, 143 kilo. Kampeyo ng WBA heavyweight. Sa tabi niya, si David East na may 95 kilo ay mukhang cruiserweight na mali ang kategorya. Pero hindi pumunta si Hayes para magpatakot sa laki ng katawan. Round matapos round, nalampasan ni Hayes ang higante. Ipinakita ang mahalagang katotohanan na ang laki ay walang saysay kung wala kang bilis para tumama ng suntok o depensa para umiwas sa mga suntok ng kalaban. Sa huling mga round, sobrang pagod na ang dambuhalang may timbang na 143 kilo. Bumagal bawat suntok.
Bumagsak ang kanyang depensa. At winasak siya ni Hayes ng sobrang tumpak sa loob ng 12 buong round. Nang tumunog ang huling kampana, umalis si David Hayes bilang bagong kampiyon ng WBA Heavyweight. Kakatapos lang niyang talunin ng lalaking mas mabigat sa kanya ng mahigit sa 45 kilo sa loob ng 12 round. Pero iniwan natin sa huli ang pinakakilalang pangalan sa video na ito. Dahil itinabi ng universo ang pinakakasasyang sandali para sa huli, Bob Sapp. Malaki pa rin siya. Naglay pa rin niya ang titulong pinakamaduming daga sa combat sports. Patuloy pa rin siyang pumipili ng mga kalabang akala niyang madaling matalo. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Sapp ay si Kungkli Tibadar, isang 47 anyos na Hungarian na may timbang na 77 kilo. Mas mabigat si Sapp ng 73 kilo at sobrang relax lang siya. Sumugod si Sapp ay papakawala ng malalakas na suntok nang layunin ay tapusin agad ang laban. Kalmado at matatag si Tibadar sa depensa. Matiagan naghintay, gaya ng nag-aral at nag-ulit ng aralin. Pagkatapos, nang sumobra si Sapp sa isa pang walang kontrol na suntok, gumanti si Tibadar ng isang tumpak na suntok na nagpadala sa halimaw na may timbang na 100 at 70 kilo pabagsak sa lona. Hindi lang basta nakaligtas si Lolo. Tinuruan niya ito ng leksyon, parang istriktong lolo sa pasaway na apo na di malilimutan ang aral. Opisyal na magtapos ang kwento ni Bob Sapp. Pero paanong lalaking nagpasya na pabagsakin hindi lang isa, kundi 2 higante sa isang gabi? Yan ang Norge. Isang higanting taga South Africa na may taas na 2.11 metro at timbang na 151 kilo. Isang lalaking tulad ni Jan Norge. Higanting taga South Africa. 2.11 metro, 151 kilo. Si Sukuchu ay isang light heavyweight na may timbang na 73 kilo na mas mababa ng 28 sentimetro at 58 kilo. Parang nakakatawang sketch ang itsura. Matapang umatake si Sukuchu, pinabagsak ang higante at sunod-sunod ang malalakas na suntok. Kaya napilitan ng referee na manghimasok para protektahan si Norge. Isang round lang at higante ang nawasak. Pero narito ang susi. Hindi pa ito tapos. Sa parehong gabi, sa parehong pavilion, at si Sukuchu pa rin. Pero sa semifinals, naghihintay sa kanya ang mismong La Bestia. Bob Sapp. 159 na kilong puro kalamnan. Kakatapos lang durugin ni Sukuchu ang isang 151 kilo higante. 20 minuto lang ang nakalipas at hindi siya bumagal. Mula sa unang tunog ng kampana, ang mamamatay tao. Aprikano ay sumalakay ng may dati ring walang takot na sigla. Hindi pinaposisyon si Sapp. Umiikot at bumibitaw ng suntok.
Nang hawakan siya ni Sap, agad tinik daw ni Soko Sokutyo ang halimaw na 100 at 50 kilo ibinagsak ito sa lupa na parang sako ng basang semento. Opisyal ng si Sukutju, ang pinakamapanganib na taong mukhang ordinaryo sa kasaysayan ng palakasan. Sa ADCC 2005 pinakaprestihiyosong grappling torneo sa mundo, naganap ang isa sa pinaka hindi kapanipaniwalang pagpapakita ng galing. Si Marcelo Garcia na may timbang na 170 libra ay lumaban sa absolute category na walang division sa timbang. Doon hinarap niya si Rico Rodriguez, dating kampiyon ng heavyweight sa UFC. 300 libra, diferensya ng isang. 130 libra, walang suntukan. Puro teknika versus lakas. Sinubukan ni Rodriguez gamitin ang laki niya para kontrolin. Pero si Marcelo ay parang tubig kung gumalaw. Mabilis magpalit ng posisyon at tinatanggihan ng bawat kontrol. Pagkatapos, nagawa niyang pabagsakin ng lalaking mas mabigat ng 130 libra na kuha ang dominanting posisyon at nag-transition sa heel hook. Agad nag-tap out si Rodriguez. Alam niyang wala ng takas. Isang lalaking may timbang na 100 at 70 libra lang ang kakasumite lang sa isang dating kampyon na may 300 libra sa purong grappling. Sa Jiu-Jitsu, teknik ang dakilang tagapagpantay. Sa oras ng laban na ito, si Andrei Arlovski ay isa ng pitbull, isa ng napakadelikado at batikang mandirigma. Dahil dito, halos imposibleng malampasan ng kalaban ang hamon. Ang kalabang yun ay si Vyacheslav Dachik, 16 na taong gulang at unang beses palang lumalaban bilang profesional. Buong unang round, namayani si Pitbull habang tinanggap lang ni Dachik ang mga suntok. Kitang-kita ang pagkakaiba ng karanasan saan mang upuan sa lugar. Pero ilang sandali lang pagkatapos, ang baguhang teenager ay biglang pinatulog si Arlovski gamit ang suntok na walang sinuman sa lugar ang nakakita na darating. Kaka-knockout lang na 16 anyos na binata ang isang magiging kampeon ng UFS. Sa Inoki, Bomba Bombaye. 2002 nasaksihan natin ang isa sa mga pinakadramatikong agwat sa laki sa MMA ng Hapon. Si Naoya Ogawa, Olympic judoka na may timbang na 230 libra, ay humarap kay. Si Antonio Giant Silva ay isang Brazilian na higante na may bigat na 385 libra at taas na pito, talampakan 2 pulgada. Simula pa lang, lamang na ang higante. Pero si Ogawa ay sanay ng talunin ng malalaking kalaban. Mabilis niya itong nilapitan, nag-clinch, at ginamitan ng judo para pabagsakin ng higante. Pagdating doon, hindi na mahalaga ang laki. Kinontrol, sinuntok, at dinomina ni Ogawa hanggang mamagitan ang referee. Ginamit ni Ogawa ang judo para pabagsakin ang higante. Samantalang ang susunod naman na laban, si Mariusz Pudzianowski, 5 beses na pinakamalakas na tao sa mundo, ay gagamit ng purong teknika para gulatin ang mundo. Isang pangalan na umuugong sa buong mundo ng mga paligsahang lakas. Dumating siya na may plano na pabagsakan si Peter Graham sa pamamagitan ng pagdurog dito, gamit ang mga suntok na parang martilyo at ang bigat ng sarili niyang katawan. At sa halos buong unang round, gumana ito.
Sa round 2, sinubukan ni Pudzianowski ang takedown, pero pumalpak at natapos siyang nakatihaya at walang depensa. Arthur Pearson ang puntok mula sa Game of Thrones. Dahil kumpiyansa siya sa laki niya, hinamon niya si Gunnar Nelson, isang UFC fighter at black belt sa Jiu-Jitsu. Hindi niya alam na nilagdaanan niya ang sarili niyang sentensya ng kamatayan. Pumulupot siya kay Bjornsson na parang anaconda. Inalis ang lahat ng paraan para makatakas hanggang sumuko sila Montanya. Kahit ang pinakasikat na higante sa kasaysayan ng TV ay sumuko rin. Hindi mahalaga ang kalamnan sa totoong laban. Pampaganda lang ito sa kamera kapag sumusuko. Noong 2014, isang binatang 17 taong gulang na naggangalang, Tenshin Nasukawa ang nagdebu sa propesyonal na laban. Ang estudyante ang magiging global superestrela. Nakipaglaban siya kay Tomo Aramatsu, 9 na tao ng tanda, na inaasahang madaling mananalo. Agad na binugbog ni Nasukawa si Aramatsu na may elegansyang parang balit na hindi mo aakalain sa isang binatilyo. Hindi siya nagsasaya ng oras. Kaya agad niyang pinakawala ng pinakamabangis niyang high kick ng gabi na tuluyang nagpa-knockout kay Aramatsu. Martin Sultich, 119 na kilo ng kalamnan at sobrang kumpiyansa na sumusugod na parang bolang apoy habang walang tigil ang galaw ng mga kamay at walang kahit anong respeto sa lakas ng kanyang kalaban. Ang kalaban niya ay si Kirill Sidelnikov, 19 na taong gulang, 104 na kilo, at mula sa Red Devil team ni Fedor Emelianenko. Lumapit si Sultik na nakababa ang mga kamay sa buong laban. Nagpapakawala ng mga suntok na parang naniniwala siyang sapat na ang laki niya para talunin ang kalaban. Nanatiling matiyaga si Sidelnikov. Inililigis ang ulo at naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagkatapos, tumama ng diretso sa pangganyang kanang hook at bumagsak si Sultich sa lona na lubos na litong-lito. Si Mikhail Koklayev, isang malakas na lalaki mula sa Russia, isang powerhouse na nagtatala ng mga record, isang lalaking nagbaluktot ng bakal, nagbuhat ng mga imposibleng bigat at nakuha ang respeto ng lahat sa mundo ng lakas na palakasan. Hinamon niya si Alexander Emelianenko, nakababatang kapatid ni Fedor, at propesyonal na manlalaban na matagal na nagsasanay para manakit ng tao bago pa man naisip ni Koklayev ang ideya. Pero nang magsimulang lumaban ang propesyonal, gamit ang buong lakas niya, ang buntun ng mga masel na maingat na binuo ay mabilis na naging isang buntun ng ibang-ibang bagay.
Simulan natin sa pinakabaliw na agwat sa laki sa kasaysayan ng kickboxing. Sa final ng K1 World Grand Prix noong 2004, ang maalamat na Thai na si Kaoklay Kenorsing ay umakyat sa ring na may bigat na 100 at 54 na libra lang para harapin si Mighty Mo, isang dambuhalang Samoan na may bigat na 200 at 85 libra, halos doble ng timbang niya. Si Kaoklay ay hindi lumalaban sa kanyang kategorya, ni hindi nga sa parehong mundo ng sports. Lumabas si Mighty Mo na parang kayang-kaya niyang talunin si Kaoklay. Malaki ang diferensya, parang sparring lang na mag-ama. Hindi pumasok si Kaoklay sa ring para lang makaligtas. Pumasok siya para manalo. Parang tubig gumalaw si Kaoklay. Iniiwasan ng malalakas na suntok ng higante at sumasagot ng mabilis na kombinasyon. Pagkatapos, ginawa ni Kaoklay ang di inaasahan. Tumalon siya, pinaikot ang katawan sa ere at tumama ng perpektong lumilipad na tuhod sa panga ni Mighty Mo. Bumagsak sa lupa ang higanteng may 200 at 85 libra na parang gumuho ang gusali. Nagbilang ang referee hanggang 10. Isang lalaking kalahati lang ng bigat niya ang brutal na nag-knockout sa kanya gamit ang teknik na parang del delicto, pero totoo. Pero kung ang isang lumilipad na tuhod ay kayang pabagsakin ng isang higante, ang dalisay na galing sa Brazilian Jiu-Jitsu ay kayang gumawa ng mas malala pa.